Matagal na kita gustong makaharap, Encantada. Sana man lang ho, hinayaan nyo man lang siya mas matagal dito. Pero anong ginawa nyo? Yung mga engkanto na yan, lahat sila manloloko. Kukunin nilang robo, pagkatapos, iiwanan kanila. Iba si Bukang Liwayway. Inligtas niya ako sa tiyak na kamatayan. Halos buong buhay ko, wala na akong ibang inisip kundi paano mo ako magugustuhan. Kaya kung hindi ka papapa sa akin, papatayin na lang kita, Bukang Liwayway. Hindi mo ako matatakasan! Umami na si Bako na sila nga ang dumulog kay Bukang Liwayway sa utos ni Pantas. My King Hadi! Naturingan kang pantas ng Floresta. Pero napakasakit mong pantas. Ikulong yan! Habang pinagdidesisyon mo kung nararapat ang parusahan ng kamatayan gamit ang mutyang ito. Sigurado ko bang nahuli niyo sa pantas, anak? Sabi mo ni Malindog tayo. Ano nangyayari dito? Nakatakso si Pantas, Hari Hadi. Ikaw ang sumira sa mga plano ko, Kantigo. Kaya bago ako maparusahan, papatayin muna kita. Ito lang ang panlaban sa engkanto. Nawawala ang mutyang itim. Talim sa talim mo. Pag yan ang gusto mo, papagbigyan kita. Pero kapag ito tumama sa'yo, wala ka ng pag-asang mabuhay. Hanapin ninyo si Pantas. Halugugin ang buong Floresca. Hindi pa nakakalayo yun. Sige na! Kinakailangan natin sakyan ng pag-iisip ni Pantas para malaman natin kung ano talagang pwede niyong gawin. Alam ko na kung saan siya pupunta. Mauna ka pa sa ama mo, Pedro. Ang bato sa gitna ng mutya. Ipalulun mo sa may masamang kalooban. Sasabog ito at mamamatay. Hindi lang ang katawan, pati ang kaluluwa. Pantas! Nay, hindi pa siya patay, di ba? Kaya mo kausapin ng hangin para ibalik ang buhay ni tatay, di ba? Pedro, dahil lang nakapatay sa kanya yung mutyang itim ng Floresca. Hindi na kayang mabuhay ang napatay ng mutyang itim. Walang nagdaganap, sama-samang hahanapin ang liwanag at tayo'y magpapaalin sa isang galuyong na maghahatid sa atin sa mahabang panaginip. Tinahinto. Huwag kang bibitiw bigla, huwag kang bibitiw bigla. Higpitan lang ang iyong kapit, maglalayag patungong langit. Hindi ko iniisip na mangyayari ito, Tay. Para kailan lang umalis ako para hanapin ka. Tay, buhay ko ang itinaya ko. May ligtas ka lang. Makita uli. Mayakap. Nagtagumpay ako, Tay. Tagumpay tayo. Makauwi kang buhay. Nakasama uli namin. Hindi ko iniisip na dito pa mismo. Dito. Sa tulay buhangin ka mapapahamak. Mamamatay sa pagtatanggol sa amin. Sa akin. Ngayon pang nakilala ko na ang nanay. Akala ko pa naman, buo na ulit tayo. Tay, bakit ganun? Bakit ganun ang tagumpay? Bakit laging may nakabuntot na hagupit? Bakit ganun, Tay?
Nagsisimula ng tag-araw sa lupa, Hadi. At ang pag-ulan habang nakasikat ang araw ay panahon na naman ng kasalan sa ating mga engkanto. Ito ng tamang panahon para idaos ang kasal ng anak mo at ng kapatid ko. Kailan mo binabalak? Nakatakdang matakpan ng buwan ang araw sa buwang ito. Sa araw na yun natin idadaos ang kasal. Tamang-tama. May paniniwala kaming ang Florescanong ikinakasal sa paglaho ng aros katanghalian ay nangungulugan ng isang matibay na pagsasama. Nalulungkot ko ang nangyari, Pedro. Nakikiramay ako. Huwag ka mag-alala, anak. Nandito ko para sumubaybay sa'yo. Hindi kita papabayaan. Nasaan nung si Hadi, Nay? Bakit wala siya dito? Di ba ho siya yung pinakamatalik na kaibigan ni tatay? Nagparaya muna si Hadi. Nagparaya siya para sa mga engkantadong gustong pumunta dito. Hindi pwedeng sabay-sabay umalis ang mga engkantado sa Floresca. Nagparaya muna si Hadi, anak. Bakit hindi ka pumunta sa libing ni Juan? Nakabalik na pala kayo. Kumusta ang libing? Kung pumunta ka, hindi ka na sana nangungumusta pa. Akala ko ba napatawad mo na si Juan? Matagal ko na siyang napatawad. Kung ganun, bakit hindi ka man lang nagparamdam sa libing ng kaibigan mo? Kundi dahil sa mag-ama ko. Wala na ako dito, Hadi. At nagtagumpay na si Pantas na pag-awayin ang mga engkanto sa lupa. Kung di dahil sa kanila, wasak na ang Floresca. Namatay si Juan sa pagtatanggol sa Floresca. Alam mo yun! Bago mo ako sumbatan, makinig ka muna pwede. Your Highness, nakita ko yung kanina. Iniwasan mo ang Pedro. Buti na lang binalik niya ang pagkalambanan niyo. Kung hindi kayo nakapunta sa libing ni Mang Juan. Premyo sa amin to ni Haring Hadi sa pagtulong sa amin sa inyo ni Buhang Liwayway sa paghuli kay Pantas noon. Buti na lang dumating kayo. Kung hindi, napatay niya na si Buhang Liwayway. Teka. Alam mo, napansin ko, iniiba ng Royal Highness ang usapan. You talaga. Alam mo na nga kailangan ni Pedro ang shoulder to cry on. Tapos biglang may ay tagikod ka naman dyan. Nandun naman si Buhang Liwayway. Mas kailangan niya yakap ng isang ina. Iba pa rin ang yakap ng new waers. Yakap na pinagkait mo. You never said that you love him. Dahil pag niyakap ko siya, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Gusto ko na siyang kalimutan.
Kaya I never said that I love him. Napag-usapan na namin ni Casimiro ang petsa ng kasal ninyo ni Napoleon. Kailan ho, Ama? Sa paglalaho ng araw sa katanghalian ng buwang ito. Alam mo naman siguro ang tradisyon ng mga ikinakasal na dalakit nun. Alin ho yun, Ama? Na bago ikasal ay pinapatira muna sa tarusan ng mga ikinakasal. Yun ang enchanted place ng mga dalakit nun. Doon nag-getting to know you ang mga ikakasal na dalakit nun. As in, hi! Hello! Hi! How are you? I'm glad to be with you! Hi! Dadaling ko ni Napoleon sa tarusan. Doon muna kayo habang inihahanda ang kasal ninyo. Sige ho, Ama. Sasama ako sa tarusan. Sige anak. Papamalitan natin to sa buong Floresca.
Nakakaloka, no? Knows mo ba, Marikit, na madami ng love story ang nabuo sa Tarusan Chuchu na yan? As in, yung mga nagpunta doon na develop, sobra! Bakit ka naman kinikilig? Paano kung ma-develop si Yes kay Napoleon? Paano na si Pedro? Ay, oo nga. Makapedyas nga pala tayo. Anong pedyas? Parang Bradgelina, Brad Angelina, or Shaver, Shaina, Raver, go, go, go! Ayun, Pedras, Pedro, Hias. Nako, hindi dapat isama ng dalakit no na yun si Royal Highness sa Tarusan Chuchu na yun. Kawawa naman ang Pedro, my love. Nawala na nga ng Fadir, mawawala pa ng Yuwaers. Para naman may magagawa pa tayo. Si Pedro, kailangan malaman to ni Pedro, my love. Isipin na lang natin na dumaan lang ang tatay mo para makasama tayo. Kahit saglit, kahit papano. Kung tutuusin, akala natin patay na siya, hindi ba? Natanggap natin yun, hindi ba? Hindi ko po alam, Lola. Hindi ko po alam kung paano ko matatanggap to. Para kailan lang. Ang saya-saya natin magkakasama. Paano ko makakalimutan yung mga panahong magkasama kami ni tatay sa pakikipaglaban? Alam ko kung anong nararamdaman mo. Ganon din ang naramdaman ko nung una siya mawala sa akin. Kung ano-ano at kung sino-sino ang sinisisi ko. Ang mga engkanto, ang nanay mo. Pero ang totoo, hindi ko matanggap na wala na siya. Wala na ang aking anak. Pero bumalik siya. Muling nawala. Ganyan talaga siguro ang buhay. Buntot ng pagkawala ang pagdating. Buntot ng pagdating ang pagkawala. Marikit, nakita mo ba si Maalindog? Oo, nasa hardin siya, mahal na Reyna. Galing na ako dun. Oo, alam ko na. Pumunta ata siyang lupa eh. Dumating kasi yung mga engkantong galing lupa. May dala ata silang balita. Di ba, sasabihin ko na lang sa kanya na hinaharap mo siya pagdating niya. Sige. Pinagbibihis ka na ni Hadi Hias. Ano mga oras ay darating na si Napoleon para sunduin ka? Papuntang Tarusan. Tarusan? Mismo, doon pinagsasama ang ikakasal na dalakit nun. Ang lupa version nun, premarital chukchak. Kaso sa Tarusan, getting to know you lang doon. Optional lang chukchak chenes. Depende na lang kung type din nila. Hindi ako papayag na isama ni Napoleon si Iyas sa lugar na yun. Baka mamaya kung anong gawin ng demonyong dalakit ninyo kay Iyas. Mismo, kaya nga may I-report ka agad ako sa'yo, no? Maalindog, isama mo ako sa Floresca. What? Naku, pag nalaman ni Haring Hadi na ako nagpapasok sa'yo, lagot na naman ang beautiness ko. Huwag ka mag-alala. Wala ka nun. Sige na naman, oh, please. Ganon? Pagtapos mo akong lait-laitin? Sinabi-sabi mo pa sa akin, tapos hindi mo naman pala ako tutulungan. You're so nakakainis naman eh. Di kita matiis. Sige na nga. Sandali lang, kukunin ko lang yung sundang ko. O, ang mutya mo, suotin mo. Wala na. Pinakain ko na kay Pantas. Ganon? Eh, paano ka lalaban? Bahala na. Iingatan mo ang anak ko, Napoleon. Pangako, Haring.
Amang Hadi. Lumuluha ka. Naiintindihan kita. Hindi ito madali. Pero gagawin mo. Ginagawa mo. Humahanga ako sa tatag ng loob mo, Hiyas. Kaya mong talikuran ng pag-ibig. Sa ngalan ng kabutihan ng mas nakakarami, ikaw ang tunay na reyna ng Floresca. Kung alam mo lang ang iniisip ko buhang ni Wayway. Iniisip ko na sana dumating si Pedro. Naitakas niya ako. Ilayo. We're here na! Alam ko yung lugar na to. Dito ako bumagsak nung una akong makarating dito. Maghiwalay tayo para walang makakitang ako kasama mo, okay? Diretsuhin mo tong daan na to, dun sa dulo, makikita mo yung palasyo. Sige na, bilis! Salamat. Haring Hadi! Nakita ko si Pedro Penduko. Anong ibig mong sabihin nakita mo? Andito siya sa loob ng Floresca. Mukhang papunta sa palasyo. Nagmamadali siya. Tawagin ng mga sundalong kanto. Huwag hayaang makalapit ng palasyo si Pedro. Magandang araw mga kaibigan. Makikiraan lang sana ako. Bumalik ka na sa lupa. Gusto ko lang sana kausapin yung reyna niyo. Bawal ka dito. Bumalik ka na. Kung hindi, mapipilitan kaming saktan ka. Pinapatawag na po kayo ni Haring Hadi, Prinsesa Hiyas. Nakikiusap ako mga kaibigan. May gusto kong makausap si Hiyas. Wala na si Hiyas. Anak, nakaalis na sila ni Napoleon. Nay, hindi ako naniniwalang umalis na sila, Hiyas. Nay, tulungan mo akong makausap siya. Pedro, kalimutan mo na si Hiyas. Walang papatunguhan ang pagmamahalan niyo. Matutulad lang yan sa pagmamahalan namin ng tatay mo. Nagmamahalan nga, pero magkakahiwalay din. Dahil nasa batas namin ang hindi pwede magkarelasyon ng isang engkanto at isang tao. Alam mo na yan, Pedro. Napaliwanag na namin yan sa iyo ng tatay mo. Diba? Hindi niyo lang ho pinaglaban ang pagmamahalan niyo ng tatay. Ibahin niyo ako, Nay. Kaya kong pigilan ang pagpapakasal ni Hiyas sa dalakit mo na yun. Dahil alam kong ako ang mahal ni Hiyas. Wala nang magagawa ang pagmamahalan nyo. Wala na si Hiyas dito. Nagpunta na siya sa tarusan. Nay, napasok ko nga ang dalakit at kalalawdan eh. Kayang-kaya ko rin pasukin yung tarusan na yun. Walang mortal ang nakakapasok sa tarusan, Pedro. Kahit pasabihin nilang anak ka ng engkanto. Mortal pa rin si Juan. Umuwi ka na, Pedro. Umuwi ka na lang at hindi mo sila masusundan sa tarusan.
Papakita ko sa kwarto mo. Mag-iikot-ikot muna ako. Kalimutan mo na si Hiyas, anak. Mamuhay ka na ng tulad ng isang normal na mortal. Ako na mismo ang makikiusap sa mga engkanto para huwag ka na nilang guluhin. Para hayaan kanilang mamuhay tulad ng isang pangkaraniwang tao. Magsimula ka ulit, anak. Sa ikatatahimik mo na rin. Hindi ko may papangako yan, Nay. Pilitin mo na lang. Paalam. Narinig namin ang usapan niyo ni Bukong Liwayway. Yeah, we're just around the corner hiding. Salamat sa tulong niyo. Pero wala daw akong magagawa, sabi ng nanay. Pero hindi ako niniwala eh. Meron pa ba ang ibang paraan para marating ako sa tarusan? Actually, meron. Pero sabi ng nanay, Ayaw nga kasi ni PL na guluhin mo pa si Hiyas. Or the other way around. Gusto kasi ng mother dear mo magkaroon ka ng peaceful life as a normal person. pero paano ako magkakaroon ng buhay na masaya at payapa kung wala si Hiyas? Kaloka na ni. Sabihin niyo sa akin, meron pa ba ang ibang paraan para marating ang tarusan? Kinakailangan mong makisakay sa Anggitay. Ang gitay? Anggitay. Anggitay ay ang the only maligno na nakakapasok sa tarusan. Girl, lalo sila from waist above. At pretty-prettyhan like me. Pero kabayo sila. Bewang pababa. Feeling ko nga, sa Anggitay, kinopya ng mga foreigners ang sintur kuning nila eh. Anyways, alam mo ba kapag umuulan habang may sikat ng araw, meaning may kinakasal na engkanto. Madalas nakikita ang Anggitay sa kasukalan at doon ang daan patungong tarusan. Kinakailangan mong sumakay sa likod ng Anggitay. Saka tatalon pababa. Pagdaan niya sa tarusan. Saan ko makikita ang gitay? May isang remote town na napapabalitang nagpapakita ang Anggitay. Pero that's very, very far. Maalindog, kahit impyerno pa yun, pupuntahan ko. Magaling, magaling, magaling. That's my friend at tamang tao. Saan nga ba yung marikit? Sa bayan ng Sabang. Sabang. Iwanan mo ako, Apo. Lola, kinakailangan ko po pigilin pagpapakasal niya sa dalakit nun na yun. Kamamatay lang ng tatay mo. Iiwanan mo na rin ako. Ayoko naman po kayo iwan, Le. Pero la, kung hindi po ko aalis ngayon, hindi ko na po mababawi si Yas. Payagan niyo na po ako. Hindi! Hindi ka alis! La, Pedro, nagpainit ka naman ng tubig. Meron tayong mga bisitang darating mamaya para sa padasal ni Juan. Kailangan meron tayong kape. Pedro? 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 Anong gamit niya?
Malindog? Akala mo si Julia Roberts, no? Hindi. Akala ko si Anna Nicole Smith. Yung talaga! Tsugi na yun, no? Mga palang ginagawa mo rito. What else? Eh di join sa'yo. Alam mo, inis-inisan nga ako kay Marikit. Ayaw sumaba. Natatakot kay Haring Hadi. Baka daw parusahan siya ulit. Ganun ba? Eh bakit nga pala sumama ka pa? Maari ba naman kitang pabayaan? Eh you know namang loves na loves kita. And ever since the world began, ako naman talaga ang bantay mo, di ba? And malay mo, ito ng journey na to, mabaling na sa akin ang love mo. Di ba? Pagtawanan ba ako? Alam mo, okay lang yun. Ako rin eh, pag may naalalang masaya nangyari sa buhay ko, tatawa rin ako eh. May naalala lang ako masaya. Ako nga eh. Pag naalala ko yung kasalamin ng misis ko, papangiti talaga ako. Alain mo yan sa dami-dami na nanligaw sa kanya. Ako ang pinili niyang pakasalan. Swerte ko talaga, ano? Oh, eh, may nasabi ba akong di maganda? Wala. May naalala lang ako. Eh, saan ba ang tungo mo? Sa Sabang? Oh, sa Sabang eh. Taga-Sabang ako eh. Nandito lang ako kasi may binibili akong lupa. Bibili ko sana para sa asawa ko eh. Oh, yan. May jeep na papuntang Sabang. Ano tayo dyan? Napakaganda. May kamag-anak ka ba sa Sabang? Wala ho. May dadalawin ka lang? Wala rin ho. Negosyo? Ang gitay ho. Ang gitay? Oo. Gusto ko makakita ng ang gitay. May napagsabi lang sa akin na dito daw sa lugar nyo, nagpapakita ang mga ang gitay. Alam mo, kwento-kwento lang yung anggitay na yan. Dito na ako lumaki sa Sabang pero hindi pa ako nakakakita ng anggitay. Uy! Ano yun? Manong! Ano nangyari? May ikugan! Ayan, buntot ng ikugan! Paano ko kayo mapipiro ng ganyan? Ikugan nga yan! Anong ikugan? Ang ikugan, isang malaking halimon. Ayun na nga, ikugan! Pero ikugan! Ikugan! Ikugan nga, ayan na! Ano yung ikugan? Ayan na!
mamatay lang tayo pareho! Baka sabi nila sa misis ko na mahal ko siya! Pasensya ka na. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Naninibago lang siguro ko. Tama na. Tama na. Hindi mo kailangan humingi ng pasensya. Nandito tayo para magkakilala na mas mabuti. Pero heto ako. Kumakapit sa nakaraan. Hindi na mauulit itong pag-iyak ko, Napoleon. Pangako. Ikakasal tayo. Magiging asawa mo ko. Pero sa puso, magkaibigan lang talaga tayo. Yun lang ang kaya kong ibigay, Napoleon. Maibibigay ko ang lahat. Pero hindi ito. Walang nagdadala, sama-samang hahanapin ang liwanagan. Tayo'y magpapaayon sa isang ganun na maghahatid sa atin sa mahabang panahon. Ang galing makipaglaban ah. Daig mo pa si Jackie Chan. Nestor nga pala. Salamat sa pagligtas mo sa akin ah. Ano nga pala, may matutuloyan ka ba sa sabang? Wala eh. Pedro nga pala. Eh kung gusto mo sa amin ka na lang tumuloy. Salamat. Tutulungan kita maghanap ng Anggitay. Salamat pare. Pare, ano ba? Bilisan mo naman, Jumingel. Nihintay na tayo ng chicks sa bayan eh. Kung ang mga kano ay mayroon tinatawag na King Kong, tayo namang mga Pinoy ay mayroong ikugan. Ang ikugan ay higanting maligno na may hawig sa unggoy ang muka pero ang katawan na may tao. May mahaba itong buntot na siyang pinanguhuli sa mga tao.